Hello, no? So, magandang gabi sa lahat, no? Gusto ko lang, no, na i-remind, no, na dito sa mundong ito, hindi talaga tayo magtatagal dito. Dayo lamang tayo dito sa mundong ito. Temporary lamang, no? So, wag po nating sayangin yung buhay natin na sandali lamang dito sa mundong ito. Gawin natin yung mga bagay, no, na kaaya-aya, na kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung mga bagay, no, na nagiging kaaway tayo ng Diyos, no, na mga bagay, no, na kinapuutan ng Diyos. Kasi ang sinabi dito sa Biblia, no, na minamahal ng Diyos ang mga taong makasalanan, pero kailanman kinamumuhian niya yung kasalanan o yung kasamaan o yung masama, no? So gusto ko malaman niyo, no, na sana, no, na gawin natin yung anong bagay, no, na kinalulugan niya, or doon tayo, no, sa bagay, no, na ang Diyos as siyang pupuri sa ating mga nagawa, no, hindi yung tayo yung magpupurihan sa bawat isa, no, ng mga tao. Nagiging hypocrites tayo niyan kung ganun, no, na magpupurihan tayo, no, sa bawat isa. Yan yung mga ginagawa ng mga bawat tao dito sa mundong ito, no, na gumagawa ng ganito, gumagawa ng pagtulong, tumulong sa kapwa, tapos pinupost sa social media, na ginagawa ng video, reels, for the sake of money, tapos pinupuri sila ng bawat tao, and then, ganon, alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Kung sa puso natin is naghahabol tayo ng mga papuri sa bawat tao, we are hypocrites, no? Hindi tayo karapat-dapat o kaaya-aya sa Kanya, no? Ang gusto kasi ng Panginoon sa atin is yung kung tutulong tayo, kung gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, hindi yung mga bagay noon, hindi yung gagawa tayo upang tayo ay purihin, kundi gagawin natin to dahil ito ay utos sa atin ng ating Panginoon. Kasi lahat ng bagay na dito sa atin, hindi natin matatanggap yan kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. No, so anong silbi, no, na bakit natin yan ipagdamot, no, yung mga bagay, no, na bigay lang din sa atin ng ating Panginoon. So hindi dapat natin pinagdamot yung mga bagay, no, na binigay lang din sa atin. So gawin natin yung mga bagay, no, na kung saan ang Diyos natutuwa sa atin. Kasi ang sinabi sa kasi ng ating Panginoon si Kristo, no, na doon sa kanyang kaharian is mga mansion, di ba? Dito sa mundong ito, kahit magtatayo ka niya ng mga mansion na yan, tingnan mo yung mga tao dito sa mundong ito, no, naghahabol, no, naghahabulan sa mga pagkamit, sa mga pira, salapi, ginto. Pero lagi niyo tatandaan kung ano yung sinasabi doon sa Biblia, di ba? Sa Revelation, patungkol doon sa kaharian ng Diyos. Mga mansion yun, city of gold, yung mga emerald o ano pa man yung mga, tapos yung mga dagat, tubig, parang kristal, hindi mo may paliwanag. Yung mga bagay noon, yung mga bagay doon na sinasabi ay hindi ko talaga maintindihan yun. Kung ano yung emerald o ano yung mga ano yun, hindi ko alam, no. Siguro maganda, no, kasi pag sinasabi lang kasi noon na city of gold, kasi kaharian niya ng Diyos, eh. So yun ang pangarapin natin, yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi dito sa mundong ito, maraming mga tao, no, na lumayo sa Diyos, na mga Kristiyano. They continue to worship God, pero malayo yung puso nila, malayo yung ginagawa nila, hindi sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Yung iba naman is binabaluktot kung ano yung salita, kung ano yung utos, binabago nila, no? So mag-ingat po tayo, kasi dito sa mundong ito marami pong bulaang propeta. Yung mga bulaang propeta yan, hindi mo talaga masyadong mahalata yan kung ikaw ay kasapi sa kanila. Hindi talaga mo mapapansin, no? So gawin natin yung mga bagay, no, na kung saan tayo nagiging banal sa harap ng ating Panginoon. Hindi tayo magbabanal-banalan sa harap ng mga tao. Walang kakwenta-kwenta yan. Kung tayo ay magbabanal-banalan sa harap ng mga tao, tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon, no? Doon sa Matthew chapter 6 verse 1 to 8, chapter 6 verse 1 to 8, maintindihan nyo. Doon pa lang maintindihan na natin, maintindihan nyo kung ano
yung mga bagay o utos ng Panginoon kung bakit natin gagawin ito. Kung utos ng Panginoon na gawin ito, kung saan siya lamang ang purihin natin at sambahin. Siya lamang ang makakakita sa ating mga mabuting gawa. At siya na tumitingin sa atin, sa ating mga mabuting gawa, ay siyang gaganti sa atin. Pero kung gagawa tayo ng isang bagay, pagtulong sa kapwa, para lamang makita sa mga tao, para lamang makita tayo na matuwid, para lamang makita tayo na banal, wala yan. Wala tayong reward na matatanggap sa Diyos pagdating ng araw. Dito sa mundong ito, makatamo ka ng mga, hindi ko rin alam, no? Pero pagdating ng araw talaga yan, wala talaga yan. You are, talaga yan, no? Full of sin. Kasalanan yan, no? Kung tingin mo nakatulong ka, yung mga tao pumupuri sa iyo kasi mabuting tao ka. Sa paghinga ng Diyos niyan, tayo? Kumbaga, nakakadiri tayo. Kasi yung mga bagay na yung mga papuri, gagawa tayo ng isang bagay, hindi yung tayo yung purihin, kundi yung Diyos ang pupurihin. Hindi tayo. Sino ba tayo? Tao lamang tayo. Lahat ng mga bagay nandito sa atin at tatanggap natin mula sa Kanya. No? Kaya nga magpapasalamat tayo sa mga bagay na natatanggap natin, at kung mayroon mang iba na wala sa, kung ano mang mayroon tayo na wala sa iba, kung maaari, mag-share tayo. Diba? Hindi yung ipagdamot natin gaya ng iba, no, na magiging madamot. Yun nga, hindi na nga nakontento, magnakaw pa. No, so, lagi natin gawin kung ano yung magiging banal tayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi yung babanal-banalan sa harap ng tao. So ayusin natin yung buhay natin, gawin natin yung buhay no, na magiging holy. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, be holy for I am holy, be perfect for I am perfect. Hindi man tayo perfecto, pero pagsikapan natin na makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi sinasabi niya, no, be perfect for I am perfect. So, hindi man tayo magiging perfecto. So, sa sinasabi niya ito, kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, magiging perfecto tayo. Even we are a sinner. No. Repent, no? As long as there is life. Itong panahon na ito, itong buhay na ito, habang maaabot pa natin yung Panginoon, matatawag pa natin yung Panginoon, makikita pa natin yung Panginoon, habang tayo ay dinidinig pa ng Panginoon at nalalapitan pa natin ng Panginoon at siya lalapit pa sa atin at kasama pa natin, lalapit tayo sa Kanya close and closer. Kasi tignan nyo yung mga tao na bigo, no, na bigo makapasok sa kaharian ng Diyos, yung itinatapon at pinalayo sila sa presensya ng Diyos, yung napunta sa impyerno, sa kaparusahan, wala na yun. They are lost forever, no? Kahit tawag ka ng tawag sila ng tawag niyan, everyday, lahat yan, billions yan. Mula pa yan noong unang panahon hanggang ngayon, tawag sila, pero hindi na sila dinidinig. Kasi ngayon, ang henerasyon nila is tapos na. Ngayon sa atin na naman, lagi niyong tatandaan, kahit paabutin pa ng 1,000 taon pa yung buhay mo, darating din ang araw na mamamatay tayo. May kamatayan tayo dito sa mundong ito. Kaya huwag kayong masyadong magiging full of pride, no, na karabang wala tayong kamatayan. Lagi yung tatandaan, may langit. Ang nasa loob niya ng Panginoon, yung kaharian ng Diyos. Dito sa mundong ito, lupa lang tayo kasi yung katawan natin is gawa sa lupa, pero yung kaluluwa nandito sa atin, ito yung espiritu nandito sa atin, ito yung galing sa Diyos nung mga panahon na ginawa niya si Adan. Hinipan niya yung ilong ng tao at nagkaroon ng buhay. Ano yun? So buhay, espiritu yun, upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang katawang lupang ito ay magkakaroon ng buhay. Pero darating yung araw, babawiin ito ng Panginoon. At itong katawang lupa na ito, mabubulok. Kasi sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoon natin, Diyos Ama, for dust you are, and unto dust you shall return. No?
mula tayo sa lupa, sa alikabok, at babalik din tayo sa alikabok na ating pinanggalingan kasi doon tayo nagmula, ang katawang ito. Pero ang espiritu na nandito sa atin babalik sa Diyos kasi ito galing sa Kanya noong mga panahon na hinipan niya tao upang magkaroon ng buhay. Lagi natatandaan yan, magkaroon ng buhay. Ang utos sa atin ng ating Panginoon noon sa panahon ni Moises, dalawa lamang ang buhay na pagpipilian ng isang tao. Buhay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at saka buhay no, na mananatili ka sa kasalanan. Kung ang tao mananatili sa kasalanan, expected na lang yan. Patungo talaga yan sa kaparusahan. Pero kung ang isang tao magsisikap siya na tuparin o sundin yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at ating Diyos, according sa mga pangako at salita ng ating Panginoong Jesucristo dito na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kasi lahat ng mga tao na naniniwala sa Kanya ay bibigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng buhay na walang hanggan. Pero maraming mga tao pa rin na patuloy na nagre-reject sa ating Panginoong Jesucristo at hindi naniniwala na si Kristo ay siyang nagbibigay buhay. No. Kaya yung mga ganong mga tao, iba rin yun sa kanila. Huwag kayong pumaya doon. Lumayo kayo doon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you. Amen.